Hello mga ka-Simply Amazing! Welcome to my vlog! At ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung ating filtration system, kung ano po ang laman ng ating filtration system at kung paano ito gumagana at kung paano napapalinaw yung tubig natin para sa ating mga koi. Ayan. So just sit back and relax. I hope na meron kayong matutunan para sa ating koi pan. Ito yung chamber natin, guys. Yan, ito yung tatlong chamber natin. So kung napapansin nyo doon sa main plant natin ay may butas. Yun. Butas na yan. Yung butas na yan ay inlet yan. Ayan, papunta dito sa first chamber. Ito yung first chamber natin, walang filter. So, ang pinaka-idea nito is papasok dito ang solid waste ng ating mga koi. Tapos meron siyang outlet doon sa likod para ilabas niya yung mga solid waste. Ayan. Tapos pag mapuno naman to, ayan, lalabas yung tubig doon sa may tubo na may net. Ayan. Papasok dyan yung tubig at lalabas naman sa second chamber. Ayan, dito papasok yung tubig pag mapuno yun. Tapos meron din siyang outlet for solid waste doon sa ilalim. So, ang lalabas na lang dyan is yung clear water na walang solid. Dahil yung filter natin dyan ay meron tayong unan sa ilalim. Then meron tayong charcoal para doon sa mga amoy ng isda na hindi mangangamoy yung tubig natin ng dahil sa charcoal. Yan, meron din tayong tatlong tubo dito. Pinutol ko yung isa para hindi ganong malalim yung tubig natin, pero nagpo-flow pa rin yung filter natin. Yan, nilagyan ko rin siya ng fish net para ma-filter kung sakaling meron mang solid na makakalusot galing sa kabila. Okay, so napansin nyo ang linaw-linaw ng tubig. Unlike dito sa first chamber natin, maraming solid waste. Dito mas malinaw. Then ito naman yung third chamber natin sa kabila. Yan, dito papasok yung tubig pag umapaw doon sa kabila sa second chamber. Dito naman sa third chamber papasok yung tubig. Yan. Ang filtration system natin dito, ang mga elements natin ay mga graba, mga bato. Yan, tapos nandito yung water pump natin. Tapos meron tayong pang-spray dito ng lamok kasi minsan gustong-gusto ng lamok yung mga ganyan. So isang spray lang pampatakot sa lamok. Ayan. So far, hindi naman nasisira yung isda natin nang dahil sa spray na yun. Huwag mo lang damihan pag-spray. Yan, yung water pump natin, aangat yung tubig dyan sa taas. Tapos dito meron tayong mga bead materials, DIY bead materials. Okay.
So pag napuno yung tank natin dyan sa taas, ay aapaw naman doon sa labas, sa pinaka main pond natin. So ito yung nagsubok ako ng aquaponic. Meron tayong petsa dyan, meron tayong bell pepper, meron din tayong tomato. Ayan. Yan, pinagpuputol-putol ko lang guys kasi masyado nang mataas yung kanilang stem. So nag-sprout na siya. Tapos pag tumaas na naman siya, puputulin ko na naman siya para hindi siya ganong mataas. Ito rin yung petchay. Ang gamit ko lang dito ay coco fiber and coco peat. Yan. Yan lang yung gamit ko dyan. Tapos naglagay rin ako ng mga tanim-tanim doon sa ating falls para kahit paano ay maganda naman tingnan. So ito yung filtration system natin guys. I hope na meron din kayo natutunan nito. Ang dahil sa filtration system na ito, ang ganda ng tubig natin. Ito yung mga wirings natin. Ito yung connected sa aerator, ito yung sa water pump. Yung ating ultraviolet light ay tinanggal ko muna dahil nilagay ko doon sa tilapia pond natin, pero ibabalik ko rin yun. Yun yung pinaka dahilan kung bakit nagiging crystal clear ang ating tubig. Ito mo na yung brush na to guys, ay brush ito para sa flooring ng ating pond. Gamit na gamit ito. Dahil ito yung ginagamit ko noong namroblema tayo ng kulay ng tubig natin dati na nagkukulay putik na. Ito, ilagyan ko lang to ng mga tanim-tanim para hindi agad makikita or meron siyang background. Mga tanim. Ayan siya. Ito yung soil natin. Ang kulit ni soil. Kung napapansin nyo, hindi puno yung ating pond. Ayan, nasa kalahati lang siya. Pero malalim na rin to kahit kalahati. Tingnan natin yung aking kamay. Kung hanggang saan ang lalim. Ayan. Hanggang dito yung lalim niya guys. No? Hanggang dito sa nabasa. Pag ganyan. Hindi ko siya hindi ko na siya pinuno kasi natatakot ako dahil baka hindi kakayanin ng aking waterfalls. Ayan ang pan, dahil yung pan natin ay medyo may kalakihan. 2.4 by 3 meters kasi ito. Yan, 2.4 yan. Ito naman ay 3 meters. Baka hindi kayanin ng oxygen. Kaya nagdagdag rin ako ng aerator. So hindi ko na siya pinuno. Hanggang ganyan lang. Minsan medyo dadami siya ng konti. Pero hindi ko na talaga siya pinuno. Hanggang kalahati lang or more than half ng konti. Konti lang. So yung aerator natin dito tinakpan ko dahil baka mabasa.
wala pa siyang lagayan. Balak ko dito ko ilagay sa wall kasi mayroon naman siyang bubong dyan, so hindi mababasa. Bibili na ako ng extension ng cord mo. Yung hose. Nung una pala guys ay nilagyan ko ito ng sunshade. Naglagay ako dito ng poste, dalawang poste, tapos nilagay ko dito. Yan, nilagyan ko ng sunshade dyan. Ang problema, pag may sunshade, medyo hindi maganda tingnan sa bahay dahil natatakpan dun sa sunshade. Then, ang akala ko naman din ay kapag umuulan, medyo malabo ang tubig, lumalabo dahil pumapatak yung alikabok na nasa sunshade. Ayan, pumapatak kaya lumalabo yung tubig. So, tinanggal ko na lang. At pangalawang rason doon kung bakit ko tinanggal ay natatakpan siya doon sa CCTV natin. Natatakpan yung CCTV natin. Ayan guys, so yung CCTV natin ay hindi na makikita yung tao na kumakatok dito sa ating gate. Ayan. Pero doon kikita naman. Yun lang, natatakpan yung tao dyan. So tinanggal ko yung sunshade at nilagay ko dito sa ating tilapia pond. Ito yung tilapia pond natin. Bukod sa trapal na nilagay ko dito para hindi direktang papasok yung ulan, ay nilagyan ko rin siya ng sunshade. Ito yung sunshade na doon sa koi pond natin dati. So nilagay ko to dahil merong mga puno dito, lalo na yung ipil-ipil na tinatawag namin dito. Itong ipil-ipil may mga maliliit na dahon. So kung hindi ko to ilagay yung sunshade dito, papasok dito yung dahon. Ayan. Papasok dito yung dahon o yung bunga niya, mga sanga-sanga. Kaya nilagyan ko to ng sunshade. Ayan, ang dami na nga dito guys. So, ayan, maaninag naman. Ayan. So ito yun na yung ating tilapia. So abangan nyo po yung video natin para sa tilapia guys.